Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 2 NPA patay sa engkwentro sa Cagayan Province. Pwersahang pagtanggal ng China ng Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal pinaghahandaan ng Philippine Navy. Vaccination kontra African swine fever papalawigin ng Department of Agriculture. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang 2 aktibong miyembro ng New People's Army o NPA sa engkwentro sa Barangay Bugatay, Peña Blanca, Cagayan Province. Sa ulat ng militar, nagkaroon ng focused military operations ang mga tropa ng 502nd Infantry Brigade nang kanilang nakasagupa ang tinatayang nasa humigit kumulang na 17 miyembro ng Komiteng Rehiyon, Cagayan Valley. Naiwan sa pinangyarihan ng engkwentro ang 2 bangkay ng mga rebelding NPA habang tumakas naman ang kanilang mga kasamahan. Nagkaroon naman ng hot pursuit operations ang mga sundalo sa mga tumakas na rebelde. May nakalaang contingencies ang Armed Forces of the Philippines o AFP kung sakaling pwersahang tanggalin ng China ang barko ng Philippine Coast Guard na Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, mayroon na silang exercises at alam na ng Western Command ang gagawin kung sakaling umabot sa pwersahang pagtanggal ang mangyari sa Escoda Shoal. Matatanda ang naghain kamakailan ang Chinese Foreign Ministry ng isang formal na protesta na naghihimok sa Pilipinas na tanggalin ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal dahil sa paglabag umano nito sa soberanya ng China. Nagbabalak ang Department of Agriculture na palawigin ang operasyon ng vaccination laban sa African Swine Fever o ASF sa buwan ng Oktubre. Inilahad ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na aasahang matatapos ang procurement process ng 150,000 doses ng ASF vaccine sa October 10 kung saan ipamimigay ito sa iba pang mga lugar sa Pilipinas. Inisyal na paglalaanan ng government-controlled ASF vaccination expansion ang red zones o mga lugar na may mga aktibong kaso ng ASF tulad ng La Union, Cebu, North Cotabato at Sultan Kudarat. Sa huling datos ng DA, 472 barangays, 109 municipalities at 31 provinces ang itinalagang red zones. Sumasang-ayon din si Chu Laurel sa panukala ni Senator Cynthia Villar sa Senate Committee hearing ng ASF na dagdagan ang vaccine suppliers sa bansa. Tanging ang AVAC live vaccines galing Vietnam ang ginamit ng DA sa nangyaring vaccination operation sa Batangas. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.